Kaibigan, meron lang tayong konting babala, konting warning sa ating mga followers, lalo na ngayon, sobrang init ng panahon. Okay? Basta summer o kahit hindi summer, pag mainit ang panahon, parang nauupos tayong kandila, sobra hirap. Okay? Marami kayong mararamdamang sintomas, lalo na kung tumatanda na, may high blood, may sakit sa puso, maraming namamatay kapag mainit ang panahon. Actually, marami nang namamatay. And hopefully, dito sa video na to, makaligtas tayo ng ilang buhay. Kasi makikita nyo naman yung sintomas at sino dapat mag-iingat. Okay? Ito yung 8 grupo ng tao na dapat mag-ingat kapag mainit ang panahon. Lahat naman dapat mag-ingat. Pero itong 8 groups ang talagang delikado. High risk. Number 1, lahat ng seniors dapat mag-ingat. Okay? Kahit mga sanggol, senior, marami na nababalita eh. Ang senior kasi, syempre, kahit wala siyang sakit, mahina pa rin yung mga katawan niya, di ba? Mas mahina na yung baga, mas mahina na yung puso, pwedeng prone sa dehydration, mabilis ma-heat stroke, okay? Iinit yung temperature nila. Tsaka pag senior, minsan hindi na malabas yung init. Pag senior na tayo, pag mag-exercise pa, mahirap. Lalo ka iinit eh, di ba? Baka hindi umiinom ng tubig ang mga seniors, mas nadi-dehydrate sila. So, seniors at sanggol, high risk. Ito, number 2, mas delikado pa. Ito talaga. Lahat ng may high blood at sakit sa puso. Kung kayo may high blood, mapapansin nyo ngayon, pag mainit ang panahon, i-check nyo ang blood pressure nyo. Makikita nyo mas mataas. I-check nyo sa umaga ang blood pressure nyo. Mas mataas ang blood pressure nyo ngayon, ngayong mainit ang panahon, lalo na sa umaga. May tinatawag tayong morning high blood pressure, morning hypertension. Pag gising sa umaga, ang taas ng blood pressure. Hindi lang yan, yung heartbeat mo mabilis. Kasi dehydrated, mabilis. Yung pintig ng puso, yung hinga mo parang hinahabol. Yung hapo, yung kabog malakas, tapos yung blood pressure tumataas. Delikado po. Pwedeng atakihin sa puso kasi yung balance ng fluids eh. Yung circulation kasi ng dugo natin, high blood o low blood, depende yan sa dami ng dugo, kung lumalaki ba yung mga ugat ng katawan o hindi. Kung dehydrated ka ba, kulang ka ba sa tubig o sobra ka sa tubig. Actually, ito nangyari sa nanay ko, hindi ko makakalimutan eh. Nung isang taon na ganito rin, same time, sobrang init ang panahon. Sobrang init nagtitipid ang mga matatanda, ayaw mag-aircon. Kahit ini-aircon, pinapatay, mahal kuryente. So, tiniis ng nanay ko yung init ng panahon, naligo pa siya, umabot ng 200/110 ang blood pressure. Tapos, hindi na siya makatayo, bagsak na lang sa banyo. Tapos na stroke. Tuloy-tuloy na yon. Kasi pagka-stroke, siyempre, ang kasunod niyan, hindi na makakain, hindi na makaupo, bed sore na, magpupulmonya na, magtutuloy-tuloy na yan. Kasi yung unang injury ang delikado. So, high blood, delikado ngayong mainit na panahon. Kahit tayong mga walang sakit, nako, delikado. Sakit sa puso, ingat din. Yung mga exposed, mga construction worker, yung mga nasa kalye, nagtatrabaho, ingat tayo. Number 3, delikado. Tulad na sinabi ko, maraming nai-stroke pag mainit ang panahon. Nakakausap ko mga neurologist, mga kaibigan ko, expert sa brain. Sabi nila, ang summer, ang season ng stroke. Okay? Pag summer, dadami ang pasyente nila na nai-stroke. Bakit? Mainit kasi ang panahon. Dahil sa init ng panahon, kaya tumataas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, may edad na siyempre puputok yung ugat sa ulo. Kaya nakakatakot. Tapos na-stress ka pa, nagalit ka pa, mainit pa ulo mo, may kaaway ka, mainit pa. Mainit na ulo, mainit pa yung panahon, pwede ma-stroke.
Mas matanda, mas mabilis ma-stroke kasi mas marupok yung mga ugat natin. So yan naman binabantayan. Senior, sanggol, 'di ba? May high blood, may sakit sa puso, may stroke. Number 4, ito delikado. Number 4, yung mga may sakit sa kidneys. Okay? Sakit sa kidney o wala ka pang sakit sa kidney, mataas ang creatinine, delikado ngayon. May protina sa ihi, may kidney stone, bato sa bato, may UTI, kidney problem, pantog problem, delikado sa mainit. Bakit? Ang pampabuhay ng kidneys natin, tubig, di ba? Alam niyo naman, tubig ang pampabuhay ng kidneys natin. So, dati, pwede na kayo siguro uminom ng 4 na basong tubig, okay naman kayo. Pero ngayon, hindi na po pwede yung ganon. Mapapansin nyo, ihi natin ngayon, hindi lang kulay yellow. Parang orange na ang kulay ng, parang kulay orange na talaga yung ihi natin. Dahil sa init. Pag nag-exercise ka pa konti, lalong iinit. So, ang kalaban ng kidneys natin ay dehydration. Pag nagkulang tayo ng tubig, ang kidneys, magki-kidney failure yan. Masisira ang kidneys. Acute renal failure po ang tawag natin dyan from dehydration. Pre-renal tawag namin dyan. So, pag nag-kidney failure, pag nagtuloy-tuloy yan, aabot tayo sa dialysis. Pag dialysis, medyo tagilid na, papunta na doon. Dahil sa init ng panahon, kulang ng pag-inom. Kaya yung mga sinasabi, 3-4 na baso, hindi po pwede ngayon. Actually nga, ako nga, 8 basong tubig, kulang pa Kulang ang 8 glasses sa akin ngayon. Parang 10 or 12 glasses ako ngayon. Para lang mahabol yung kulay ng ihi. Kasi sa sobrang init talaga, kahit saan ka pumunta. So, sakit sa kidneys. Mataas ang creatinine. Ibig sabihin, may damage na yung kidneys. Kidney stone. Kidney stone, marami may bato sa bato natin dahil di sa init yan. So, mas kulang ang tubig mo, mas nagbubuo yung mga kidney stone. Lalo na, hilig tayo sa patis, maalat pa tayo kumain ngayon, di ba? Maalat, patis, toyo, daing, tuyo, tapos mainit pa. Lalo magkaka-kidney stone. Prone na prone tayo. UTI, infection sa ihi, yan din ang problema natin. So, kung ayaw nyo ng tubig, pero minsan kasi kulang ang tubig Kasi ang pawis natin, may mga sodium yan. Kailangan din, kung tubig, sasabayan mo ng saging para may potassium ka. Diba? Pwede rin buko. Pwede rin ang buko. Huwag nyo lagyan ng asukal. Konting buko, konting pakwan. Pwede rin yan. Pero majority, tubig pwede. Yung mga mayayaman, yung mga sports drink, pwede naman. Ayaw ko na magbanggit ng mga brand. Pero merong mga brand na nire-recommend yung mga mga nephrologists. Ayaw ko na lang banggitin yung baka sabihin nyo nag-advertise. Basta meron yan na drink na pangpawis talaga. Pangpawis. Sa abroad, yun ang binibigay nila Pero sa atin, kung nagtitipid tayo, tubig na lang, tapos saging, pwede na yun. Tubig, saging, may potassium naman yun, may vitamins, pwede na yun. Okay, tsaka buko. Buko na lang sports drink natin, yun na lang, para mura. Para walang issue. Sa ibang bansa, meron sila yung mga electrolyte. Mahal pa yun So yan, number 4, sakit sa kidney, delikado ngayon. Ingat po kayo, baka dito tayo matsambahan. Okay, tulad ng nanay ko, dito nga na sabi. Number 5 na dapat mag-ingat pag mainit ang panahon, lumalala ang sakit sa baga. Yung mga may hika, mapapansin nyo, mas malala ang hika ngayon. Yung mga may emphysema, may COPD, hirap huminga, may plema, mas malala pag mainit. Bakit? Pag yung hangin kasi mainit, parang hindi ka makahinga, di ba? Pag nasa aircon ka, humid, aircon, di ba? Ang sarap huminga. Ang sarap mag-exercise, parang may oxygen. Pero pag nasa kalye ka, kahit maraming oxygen, hindi ka makahinga. Paano kung may sira na baga mo? May hika ka na, may pulmonya na, may tuberculosis, may spot sa baga, may emphysema, naninigarilyo ka pa, hirap huminga, hard to breathe, parang kulang sa oxygen. Isa pang problema,
Pag mainit daw panahon, maraming pollen. Maraming pollen sa mga puno. So, pag maraming pollen, mas nag-allergy. Tapos yung alikabok, maraming alikabok, more air pollution din. More air pollution, more pollen, mas pagod tayo. Okay. Number 6, ito problema ko to. Nakakainis itong number 6. Number 6, varicose veins. Actually, itong mga tips ko, wala to sa libro eh. Wala siya sa book. I'm not sure kung na-topic pa to. Bago to eh. Varicose veins, lalala. Ayan, mga varicose. Magagalit lahat ng ugat nyo pag mainit. Bakit? Magdadilate eh. Ang gusto ng varicose veins, pumunta ka dun sa winter. Kung meron sa Amerika, sa Europe na winter season na malamig, ang mga ugat mo liliit, di ba? Pag naliligo ka, dapat malamig na tubig, binabasa yung paa, liliit yung varicose veins, mababawasan ang manas. 'Di ba? Bawas ang manas. Pero ngayon, sa init, lobo ang manas. Ang ugat, lumalaki. Nakaganyan lang ako. Ugat, kamayan, pati paa. Kaya naka-compression stockings ako. Lagi akong compression stockings. Kung may varicose veins, walang choice. Compression stockings, kundi baka magbara yung mga ugat natin, lagot tayo. So, pag mainit ang panahon, manas ang paa, manas ang binti. Ako nga, pati hita, medyo manas na rin. Kaya dapat galaw-galaw, punta tayo sa malamig na lugar. Tsaka naka-compression stockings. Kasi lalala ang varicose veins ko. Kaya nga, meron akong kakilala, nag-a-abroad eh. O pupunta, baka sa US pumunta, ngayong mainit eh. O kailangan pumunta sila sa malamig-lamig na lugar. So, varicose veins, hindi maganda. Pamamaga, hindi maganda. So, bawas alat, punta tayo sa malamig, more exercise. Saka isang ginagawa ko sa varicose veins, wala tayong choice eh. At least 10 minutes in a day, higa kayo sa kama, taas yung dalawang paa. Higa, taas yung paa. Para lang bumaba yung manas. O pagtaas ang paa, kung may nagmamasahe, kung ito yung paa, ito yung binti, minamassage. Parang mini-milk mo siya. Kumbaga pinipiga mo yung tubig, yung manas, pinapabalik mo sa puso. Yun na lang magagawa natin. Kasi nga, pag tumatanda, nasisira talaga yung mga ugat natin. Okay, yan ang problema. Varicose veins. Number 7, yung mga overweight. Yung mga overweight, yung mahina ang katawan, prone sa dehydration. Mas naiinitan sila. Kaya ingat din mga overweight. Number 8 out of 8, mas marami nagtatae at food poisoning ngayon. Bakit? Siyempre, sira lahat ng pagkain natin. Ako nga, hindi ko na kailangan kumain ng maraming prutas ngayon eh. Kakain lang ako ng konting pakwan, dudumi na ako. Kasi yung pakwan, ewan ko ba sa pakwan, pag nainitan ng araw, di ba, minsan nabibili natin, nakabilad sa araw yung pakwan. Pag binuksan mo, parang medyo may sira na siya. So, pag kumain ka lang ng ilang piraso, magtatai ka na agad. Oo, magtatai ka na. Kasi nga, yung init, mabilis masira ang pagkain, ang itlog, ang ulam. So, tuloy lang po natin. Bigay ko lang konting bad signs of heat exhaustion. Paano mo malalaman kung may heat stroke na? Ganito. Mabilis ang heartbeat. Mabilis ang heartbeat. Mabilis ang hinga. Pag yan ang sintomas mo, ingat na. Pinapawisan, pawis na pawis. Okay? Hilong-hilo. Parang matutumba ka na. Pag feeling mo, hilo ka na, mabilis na heartbeat mo, upo na. Punta ka na sa malamig na lugar. Nagka-cramps ka na, pinupulikat na yung paa. Sabihin, baka ma-heat stroke na yan. Nahihilo na, iba na yung naiisip. Yan. Okay? So, alam nyo naman yung gagawin to prevent. Punta tayo sa malamig na lugar, uminom ng maraming tubig. Bawas muna ang exercise habang mainit ang panahon. Okay? Alam nyo naman what to do. Inom ng maraming tubig. Ingat po tayo palagi para hindi magkasakit. God bless po.